Ang sabi po nyo, mayroon po kayong mga privileged documents na nandun saan po? Doon po sa renade na lugar sa Porac. Bakit po kayo may kwarto dun? Hindi po ako may kwarto doon. Sino po? Yung naging empleyado ko po na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandun? Empleyado po ninyo. Kayo po ay isang abogado. Ano po yung conclusion nyo ron? Ang conclusion ko po, kilala ko siya bilang empleyada talaga ng Whirlwind. Kasi, matagal ko na po... Alam nyo rin po na empleyado rin siya ng Lucky South. Mr. Chair. Yes, Chairman Akop. I was about to give my time to the Honorable Abante kasi meron lang daw siyang tatanungin sa kapulisan. But since question nyo na second round na pala siya, ako po hindi pa nakaka-first round. Pwede po bang mag-first round muna okay. ako? Congressman Akop, I thought Congressman Akop will not be asking question. But you are now recognized, Chairman Akop. Mamaya na tayo, General Lasso, ha? Okay. Thank you. May I ask Secretary Roque, in the last hearing, you were required to submit to this committee the documentations confirming the ownership of the house in Pinewood subdivision, including the ownership structure of the corporation that owns the property. Have you submitted such? I have a soft copy of the TCT Ang with tanong me. ko po is, have you submitted such? Hindi po, but I can submit po. Thank you. Do you also, have you already submitted a copy of the lease contract between Yun Wan and your wife, Madam Myla Roque? Yes, Your Honor. Submitted already? Submitted already, Your Honor. Thank you. Have you already submitted the articles of incorporation and other relevant documents for PH2 Corporation, the corporation, as you have stated, that owns the house in Pinewood subdivision? Your Honor, in the last meeting, Congressman Paduano said that it should be the SEC that should furnish this committee with those articles. That's what the Honorable Paduano said. That's not what I said. Nope. Well, I haven't submitted, Your Honor, but I was on the assumption that the SEC will bring it here. But that will be no problem. I can submit it, Your Honor. Thank you. You were also required to submit documentation confirming your formal entry of appearance in the three courts: Municipal Trial Court of Porac, Pampanga, the RTC 114 of Angeles City, and the Court of Appeals in the Whirlwind Corporation case. Has this been complied? Mr. Chair, it has been complied. It has been complied. Yes, Your Honor. Now, may I know, Secretary Roque, when did Whirlwind Corporation get you as their lawyer? Formally for the ejectment case in the month of August of 2023, Your Honor. 2023. So in other words, it's because of the ejectment case. Yes, Your Honor. No. Did you know that in the past, before you were taken as counsel, your friend, Miss Catherine Cassandra Ong, was part of Whirlwind Corporation and later on was also part of Lucky South 99? I knew, Your Honor, that she was part of Whirlwind, and after our meeting with PAGCOR, she became representative of Lucky South for PAGCOR as well. So, kayo po ay isang abogado. Ano po yung conclusion nyo ron? Ang conclusion ko po, kilala ko siya bilang empleyada talaga ng Whirlwind. Kasi, matagal ko na po... Alam nyo rin po na empleyado rin siya ng Lucky South. Hindi naman po, kasi nung nag-meeting po kami, dun lang siya naging representative ng Lucky South. At ang alam ko nga, hindi ka naman kinakailangan maging stockholder or officer
ng licensee para maging representative, gaya po nung pinalitan niya na si Dennis Cunanan na hindi naman po officer at hindi rin po stockholder ng Lucky South. So you're not aware of the sublease agreements between Whirlwind Corporation and Lucky South 99, and there were two sublease agreements. Are you not aware of this? Hindi po, nung nag-file po kami ng entry of appearance sa ejectment, kasi ang kaso po na ejectment ay sa panig po ng mga cruise at sa panig ng Whirlwind. So ang nagkakasuhan po ay cruise and Whirlwind, hindi naman po kasama sa kaso ang Lucky South. So yung kasong hinawakan ko lang po is kaso ng cruise at ng Whirlwind. Yeah. Did you file a manifestation in court para po may quash yung warrant, search warrant, at saka para makuha yung mga documents doon po sa raid sa Lucky South 99? Opo, may mga dokumento po ako doon na protektado po ng batas, yung mga bank documents po na ibinigay ko sa aking staff na nakitira doon sa Porac na naisa publiko po, at nakita ko nga po sa TikTok na naisa publiko yung mga dokumentong yon. So nag-file po ako ng motion to quash para maibalik po yung mga dokumento. Ang sabi po nyo, mayroon po kayong mga privileged documents na nandun sa saan po? Doon po sa renade na lugar sa Porac. Saan po specifically? Doon sa place ng Pogo Hub. Doon po sa Bakit? pag-aari ng Whirlwind po. So, parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Sila po may-ari talaga ng buong premises ng Whirlwind na pinaupahan po nila sa Lucky South. Hindi po totoo yun. Kasi ang may-ari ng lugar talaga ay yung mga cruise. Yung lupa po. Close friend ni Roslyn. Mr. Chairman, yung lupa po, pero yung buildings po, Yeah, I know. sila nagtayo po. Technicality na lang yun, attorney. Pero bakit po kayo may kwarto dun? Hindi po ako may kwarto doon. Sino po? Yung naging empleyado ko po na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandun? Empleyado po ninyo. Ex-employee ko po. Dahil nag-aaral po siya sa aviation school. Ex na pala. Ex na po. Attorney, ex. Opo, ex. Pero bakit nandun pa yung dokumento mo sa kanyang kwarto? Well, unang-una po kasi, yung dokumento po has something to do with the travel to Ukraine. May gera po kasi sa Ukraine at naanyayahan ako ng gobyerno ng Ukraine na sumapi sa isang peace conference. At minabuti ko naman dahil may gera nga doon na dapat meron akong kasama. So nagkaroon po ng pagpapalit ng plano, ura-urada, sinabi ko doon sa dating kong empleyado, umatras yung dalawang kausap ko na dapat kasama ko, subukan nating ihabol ang papeles mo. At nahihabol naman po dahil ang pagpasok sa Ukraine via Poland at binigyan naman po kami ng expedited visa ng Poland at ang visa naman po sa Ukraine ay binigay ng Ukrainian government. So kaya po nandun yun, kinakailangan ko magbigay ng affidavit of support. At dahil nakitira po doon yung aking ex-employee, doon po nakahanap yung dokumentong yon. Kailan po nawala na empleyado nyo yung tao po na yun? Well, Marso of 2023, wala na po siya. Pero sa Malacanang po, kasama ko yan. So kasama ko po siya at isang buong team ng social media team hanggang ako po ay tumakbo para sa Senado. So that was November 2021 when I was deemed resigned. Pero yung grupo po nila nanatili sa akin hanggang eleksyon. And itong nakitira po sa Pogo ay hanggang March of 2023, pero meron pa po akong dalawang na-retain din hanggang month of August of 2023. Ngayon po, wala na akong kasama ngayon sa law office ko na nakasama ko dati. Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogo Hub na yun dahil sa pakiusap ninyo? Well, pwede niyo pong maisip yun. Sa katunayan po, kasi nung August, akala po nila tapos na ang boxing kasi meron ng writ of execution po. Pero nung nag-file po kami sa RTC na motion to recall the writ of execution, hindi naman namin inaasahan, nagtagumpay po.
So hindi sila napaalis kaagad, bagamat dapat by August napaalis na sila. So parang tinanaw naman po nila na utang na loob na hanggang ngayon po, hindi pa sila napapaalis doon, no? Dahil nagpunta naman kami sa Court of Appeals. At siguro po, tumanaw rin ng utang na loob at pinagbigyan yung aking dating tao. So, kayo po ang nakiusap. Hindi po. Ang nag-usap po talaga ay yung empleyado ko at saka si Cassie Ong. Paano sila nagkakilala? Well, nagpulong po kami matapos po ang isang pagbibista dyan So, po sa... kayo po ang nagpakilala. Ako po nagpakilala. Yes. Ako nagpakilala. Thank you. Mr. Chair, may I go to Ms. Ronelyn Baterna? Yes, Is she still around? go ahead. Yeah, andito pa. Go ahead. Yes. Kanina, Madam Ronelyn, sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gaano mo siya kakilala? As ka-work po, since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Natatandaan mo ba na nung February 2 of 2021, may pinirmahan kang sublease agreement kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. May I request the page to show the sublease contract in my possession to Madam Ronelyn Baterna so that she can determine whether the document is what she signed? Okay, the COMSEC is hereby directed to bring the documents to Baterna. Go ahead, Congressman, Chairman Acop. Hindi. Gusto kong tanungin kasi yun ang susunod Okay, na okay. tanong ko eh. Sige, Kasi parang siya nang may-ari ng South 99, Lucky South 99 eh. Madam Ronelyn, pirma po niyo ito. Apo. Natatandaan po ninyo na pinirmahan niyo itong sublease contract na ito. Apo. At ang nakalagay dito, it's this sublease agreement executed and entered into by and between Whirlwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were, in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Sa totoo po niyan, Your Honor, Sagutin yung... mo lang po yung tanong ko, tama po ba yung sinabi ko? Eh kasi dito sa dokumento, itong dokumento, maski tanungin mo yung abogado mo, ay hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung nagpirma. Oh, bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? As per instruction po, kailangan ko pong pirmahan. Kanino pong instruction? Yun, gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Kay Sagutin Ma'am- mo yung tanong ko. Hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. At Iha, hindi kita pakukulong dito. Sinisiguro ko yun. Sa attorney po, galing po kay attorney. Sinong attorney? Attorney Medina po. Attorney Medina. Mr. Chair, may I move that we invite also Attorney Medina so that we will find out kung sino po ang nag-uutos talaga dito. siya ba yung under ng NFC law firm? Hindi po. Iba pa yung Attorney Medina, hindi yan kasama doon sa lawyer mo yan? Hindi po. Sige, we'll be inviting the... Mr. Chairman, will you allow it, Congressman? hindi, with regards to Attorney Go ahead. I'm just asking. Kasi pinapa-invite niya. Wait. Of course, kaya nga, I am just asking if he's going to allow you to interject. Let's put order. Okay? Sige, go ahead.
So we'll be inviting Attorney Medina. Anong first name niya? Anong first name ng Attorney Medina? Attorney Medina lang yung pagkakilala ko, Your Honor. What? Attorney Medina lang po. Ang alam mo? Opo. How can we invite? There's a lot of Medina. Sa may, sa may Clark, yung office. Ano na? Yung office niya po sa may Clark, malapit po. What's the address nung ano? O sige, the COMSEC will coordinate with you. Go ahead, Congressman Akop. Mr. Chair, if I remember it right, I think in one of the hearings we have, huwag ka magalit muna, we have already invited that Attorney Medina. COMSEC, have we invited Attorney Medina already? Huh? Not yet daw. Nagagalit na Mr. Chairman, that is You why- have invited the last That's why I hearing. want to interject with regards to Attorney Medina because that is my question to Dennis Cunanan and we invited him last hearing. Okay, so it was manifested the invitation on Attorney Medina in the last hearing. So what's the pleasure of Congressman Paduano? Short is not around, no excuse, then we'll issue a cause order. Okay, so there's And that's a motion, Mr. there is a Chairman. motion to issue a show cause order to this person, Attorney Medina, which we have invited in the last hearing and never wala siyang communication with us. So any second the motion? There's a second the motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved.